Sa reception area, lalong masaya. Bumaha ng mga games and prizes. Magaling ang nakuha nilang host. Marunong magpasunod sa mga tao. Lahat nakikiisa at nakikisaya. Mga mamahaling gamit ang kanilang pinamimigay like watch, cellphone, table, and laptop. Hindi birong nagastos sa kasalang iyon. Nagkaroon pa ng gift giving at angpaw reveal, kaya tawang-tawa ang mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kasambahay nila guest din. Nasa magandang table din ang mga to. Madalas sumali sa mga games sina Malena at Jancel. Puro kalokohan ng mga to. Kaya walang naging boring times dito. May isang container van na lagayan ng mga regalo. Dito kakayanin ng kotse lang. Marami nagbigay ng cash. Sinulit ni Enzo to sa lahat sa asawa. Nagkaroon ng sayawan at tsikahan ng mga mayayamang negosyante. May ballroom hall pa sa bandang loob kung saan naroon ang sayawan. Di sila nagpapahalata ni Alexandra na meron silang tampuhan. Lagi si Enzo nakahawak sa braso nito, sa bewang at nakangiti. Nag-uusap sila ng maayos at sumasakay sa jokes ng ibang tao. Hinihingan na ng speech ng host ang kanilang mga magulang. Unang nagsalita ang kanyang ama at sinunda naman ng kanyang ina. Puro pagbibiling yon sa kanilang dalawa, subalit makabagbag damdamin ang message ng kanyang ama na tumagos sa kanyang puso. Mahirap palang pakawalan ng anak, lalo na kung siya ay babae. May dinukot to sa bulsa, isang panyo at isang sulat. Inilista ko mga sasabihin ko para wala akong mamiss, na ikinatawa naman ng audience. Alexandra anak, simula bata ka pa lang, ako lang nag-iisang lalaki sa buhay mo. Pinalaki kitang mag-isa dahil maaga tayo iniwan ng iyong ina. Hindi ko akalaing mabilis ng panahon at darating ang araw, may kahati na ako sa iyong puso. Hindi na ako ang pagsasabihan mo ng mga sekreto mo. Hindi na ako masama mo kapag may mga lakad ka. Hindi na ako mag-aalaga sa'yo kapag may sakit ka. Lahat magbabago na. Pero ang pagiging ama ko sa'yo ay mananatili habang buhay. Maraming naluluha sa mensahe ng tatay ni Alexandra. Ang kaninang buhay na audience ngayon naluhaan ng mga mata. Para sa'yo naman, manugang ko, Enzo. Kung ano man sana ang pagtato ko sa anak ko, mahigitan mo pa? Tinuring kong prinsesa, binihisa ng ayos. Binigay siya sa iyong buo at masaya. Sana ang ngiti niya hindi mo alisin at lalo mo pang pagandahin. Subalit kung sakali mang tumubok ang puso mo sa iba, huwag mo na lang sanang sabihin sa anak ko. Ibalik mo na lang siya at wala kang marinig na pananambat mula sa isang ama na nasaktan ng labis. Tatanggapin ko ang anak ko ng bukas ang dalawang kamay. Pero siguraduhin mong hindi mo na siya babawiin pang muli dahil hindi na ako papayag pang madurong puso ng anak ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanin na kapag ikaw ay napaso, maaari mong iluwa at isubo ulit. Madaling sabihin magbigay ng chance, pero sa katulad kong ama, na ang anak ko'y tinaguyod mag-isa, parang hindi ko kaya. Hindi pagbabanta ang mga bagay na sinasabi ko, subalit ipaglalaban ko ang anak ko hanggang sa huli. Kaya't sana ingatan mo siya. Magiging magulang din kayo balang araw at sa kanya ko maintindihan kapag nagkaroon na rin kayo ng mga prinsesa at prinsipeng patak-patakbo at natatakot kayong madapa sila at masugatan. Muli, binabati ko kayong dalawa at sana magmahalan kayo hanggang sa huli. Umiiyak na bini ng ama ni Alexandra. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Madalang nilang marinig na magsalita si Tito Martin, kaya kinagulat nila ang habilin na iyon. Umiiyak na sinalubong ni Alexandra ang ama tsaka niyakap. I love you, Papa, sabi ni Alexandra. Sa ama, si Enzo may hindi napigilang maluha sa mensahe nito. Salamat po, Tito. Niyakap siya na matanda. Anong Tito? Papa nang itatawag mo sa akin. Labis-labis ang impact na mensahe ng kanyang biyanan sa ibang tao. Umiiyak pa rin ang mga to. Si Alexandra naman yakap-yakap pa rin ang ama at waring may binubulong. Ang kanyang mga magulang nasa tabi lamang at nagpupunas ng luha. Ang kanyang lolo M nagpapahinga na ng mga panahong iyon. Dahil masumari itong nagpupuyat, itinuloy na ang masayang sayawan at batian. Marami pang taong naroon. Baka gusto niya na magpahinga mga anak, kami nang bahala dito, sabi ni Thelma. Mukhang pagod na si Alexandra. Pwede na po ba, tita? Iha naman, mommy na lang. Salamat po, medyo pagod nga po ako eh. Sige na anak, iakit mo ng asawa mo para makapagpahinga. Okay po, mommy. Niyakap ni Enzo ang mga magulang. Pasabi na lang po kay Papa, umakit na po kami, sabi ni Alexandra. O sige iha. Hinilikan pa ni Alexandra ang kanyang mommy. Hinawakan ni Enzo ang gown nito hanggang makarating sila sa kanilang unit. Binuksan niya ang pinto, tsaka pinapasok si Alexandra. Magbibihis ka na ba? Tanong ni Enzo dito.
Oo, tipid ni Alexandra ang sagot. Tutulungan kitang magubad ng gown mo. Salamat. Bakit di mo sagutin? Binaba niya ang zipper ng damit nito. Inalis niya ang butones ng guantes ng asawa. Biglang nagring ang cellphone ni Enzo, si Bianca. Mamaya na. Okay na ako, ito lang naman ang mahirap alisin. Sigurado ka? Oo, sige, sasagutin ko lang to. Kinuha ni Enzo ang cellphone sa lumabas. Hindi niya nakita ang lungkot sa mga mata ni Alexandra pagkasara ng pinto. Pagkalabas ni Enzo, hinabol pa ni Alexandra ng tingin ang lalaki. Nakakalungkot isipin siya ang asawa, pero parang siya pang nang agaw. Totoo yun. Kanina naalala niya nang tawagin siya ni Jensel. Oh, hello. Patamad ni Alexandra ang sagot. Asan ka na? Alas 8 na. Kasal mo na ng alas 9. Ano ka ba? Halos masira ang eardrum niya sa lakas ng boses ni Jensel. Ah, kasal ko na ba? Okay. Saka ni Alexandra pinatay ang kanyang cellphone. 5 minuto pa siyang tumitig sa kisame bago bumangon. Ang bigat ng paa niyang humakbang. Parang ayaw umangat ng kanyang mga paa. Naligo lamang siya na mabilis pagkatapos niya sa banyo. Tiniyo niya ang kanyang buhok at nag-blower siya. Saka nag-makeup. Sanay siya sa ganitong madalian. Itinaas lamang ni Alexandra ang kanyang buhok. Nagbihis siya at kinuha ang bag. Nang makarating siya sa venue, naroon sa labas ang mga nag-aalalang coordinator. Nasa baba ang makeup artist at vanity mirror. Nandyan na siya! Sigawan ng mga to. Kulang na lang buhatin siya para madali ang kanyang paglalakad. Nagmamadali si Alexandra ang binihisan ng mga ito. May nagsusuot ng sandals, may nag-aayos ng belo, may nagbobotones ng damit. Bilis, bilis! Isa kayo agad sa bridal car. Nagpapanik ng coordinator. Pagdating ni Alexandra sa simbahan, naroon sa labas sina Malena at Jensel kasama ng tatay niya. Halatang nakahinga na maluwag pagkakita sa kanya. Diyos ko, pinag-alala mo kami, Inday, tiri ni Jensel. Anak, bakit ngayon ka lang? Tanong ng tatay niya. Hindi po ako nagising agad. Mamaya na yan, pumila na kayo, bilis, dito. Pinahilera na sila ng coordinator sa simbahan. Naantalang kanyang alaala nang pumasok si Enzo. Nagulat to sa kanya dahil di pa rin siya nakakabihis. Akala ko nakapagpalit ka na. Ngumiti itong nilapitan siya. Ba't para kang natulala dyan? Wala. Kumuha si Alexandra ng gamit sa closet at nagpunta ng CR. Naglinis siya ng katawan at nag-toothbrush. Paglabas niya, naabutan niyang nakatayo lang sa may pinto si Enzo. Nakasandal ito sa pader. Pumunta siya sa kama at saka naupo. Kinuha niya ang suklay. Nagbabrush na siya ng kanyang buhok. Alexandra? Tawag ni Enzo sa pangalan niya. Galit ka ba? Tanong ni Enzo. Huwag mo na lang alamin. Pasensya ka na nga pala kahapon na may iniisip lang ako. Okay. Please naman, Alexandra, don't be like this. Like what? Itong cold treatment mo. Don't raise your voice on me. Hindi mo ko katulong. Malamig ang tinig ni Alexandra na saway dito. Alexandra, please listen to me. Malambot na ang pagsasalita ni Enzo. I know I hurt you, kaya ako nagsasorry sa'yo. Is that it? Okay. Di na ni Alexandra to tiningnan. Bigla merong nagbell sa kanilang kwarto. Nagmamadali siyang lumapit sa lalaki at umakbay naman to sa kanya. Kamusta naman kayo dito? Bungad ni Lolo Miguelito pagkakita sa kanila pagbukas ng pinto. Itong pinakamalaking suite ang pinreserve ko para sa inyo. Oo nga po, Lolo, parang condo unit na nga po ito eh. Masayang sagot ni Alexandra sa matanda. Makulit kasi ang papa. Sabi na namin bukas na lang umakit at baka nagmo-moment pa kayo. Hindi mapigilan. Tatawa-tawang sabi ni Thelma. Okay lang kami dito, baka po kayo gusto niyo rin magpahinga? Waring tinataboy ni Enzo ang mga to. Ay, o siya sige, kami aalis na no? Sige na, ituloy niyo na anumang ginagawa ninyo. At nagpaalam na ang mga to. Pagkasara ng pinto para si Alexandra napapasok. Inalis niya ang kamay ni Enzo na nakaakbay sa kanya at dali-dali bumalik sa kama. Napailing si Enzo sa kanyang ginawa. Ito naman ang pumasok ng CR at doon na ito nagbihis. Nakapantulog na ito paglabas. Akmang tatabi to sa kanya pero pinigilan niya to. Hep hep, saan ka pupunta? Tanong ni Alexandra. Matutulog na. Nope, doon ka. Turo niya sa couch. Teka, ang laki kong tao, doon ako matutulog? No way! Subukan mong tumabi sa akin. Magpipicture ako habang tulog at ipapasa ko kay Bianca. Pananakot ni Alexandra dito. Tinignan siya ni Enzo ng masama. Kinuha ang unan at ang kumot. Binato sa couch sa kanahiga.
Kala mo mautak to no, sira ulo. Pwede patayin mo yung ilaw ha, matutulog na ako. Patayin mo mag-isa, bubuksan ko lang ang lampshade. Ano ba Alexandra, may switch malapit sa'yo oh. Matulog ka na. Maliwanag ang ilaw, kung ayaw mong tumayo at magpatay wag mo akong uutusan. You're impossible. Iiling-iling na sabi ni Enzo dito. Wala kang pake. Tigilan mo ako sa tantrums mo ha, baka hindi kita matansya. Ganyan ka na ba talaga ngayon ha? Sadya bang bato na ang puso mo, Alexandra? Papatayin lang ilaw, bato na agad ang puso? Oy mo naman, Enzo. Napilitang tumayo ang lalaki at ito ang nagpatay ng ilaw. Tsaka nagdadabog na bumalik sa higaan. Akala mo maartihan mo ko ha? Huyo ka sa akin, ulol. Sabi ni Alexandra sa sarili. Alexandra, hahayaan mo ba talaga akong matulog dito sa sofa? Tanong ni Enzo. Oo, at huwag kang magkakamaling lumipat dito ha. May hawak akong 29. Pasalubong ni Jensel sa akin galing sa kanila. Tsaka niya nilaro-laro ang balisong. Napanunok naman ang lalaki. Ewan ko sa'yo, ang weird mo. Sabi nito at nagtalokbong na ng kumot. Takot ka naman pala Bulong ni Alexandra sa sarili. Akala mo ba, nadadala mo na naman ako sa pagpapakit mo? Hindi ko kailangan ipalaspag ang sarili ko sa'yo, no? At dahil sa tama ng alak, malinis na naging tulog ni Alexandra. Sunod-sunod na doorbell lamang ang nagpagising sa kanya. Ano ba kasing oras na? Tanong niya sa sarili. 7:00. Oh my God! Nagmamadali siyang bumangon, sinilip sa butas sa nagdo-doorbell. Pamilya nila. Nagmamadali siyang ginising si Enzo. Hoy, bumangon ka dyan. Andyan sina lolo sa labas. Ano ba? Hayaan mo lang sila dyan. Halika dito. Niyakap siya ni Enzo sa bewang. Matulog tayo. Ano ka ba? Andyan silang lahat sa labas bilisan mo nga. Ilipat mo lahat ng gamit mo. Halos kalad ka rin ni Alexandra ito. Mumukat-mukat pa ito nang hilahin niya. Good morning, newlyweds. Kamusta ang feeling ng bagong kasal? Tanong ni Lolo Miguelito. Pilit ang ngiting binigay ni Alexandra sa mga to. Anong ginagawa niyo dito guys? Mukhang nakakaabala ata tayo Sagot ni Lolo Miguelito. Mga puyat pa yata kayo. O sige, sumunod na lang kayo sa baba kapag ready na kayo. Nasa may poolside lang kami. Makakalakad ka pa ba? Biro ni Jensel sa kanya. Gaga. Kinurot nito sa tagiliran na kinatawa ng mga kasama tsaka tinalikuran ng grupong yon. Hays! Napabuntong hininga sa Alexandra ng malalim at tiningnan ng lalaki. Hoy! Wala na sila. Alisin mo na yung kamay mo sa balikat ko. Ikaw naman ang nagpatong dyan sagot ni Enzo. Dali ni Alexandra ang inalis ang kamay ng lalaki at pumunta sa closet. Hindi niya naman nakalilimutan na ayusin ang higaan. Hahanda niya ng gamit ang mga lalaki. Ito ang gamit mo, mauna na akong maligo, paalam niya. Hindi ba tayo magkakasabay? Tanong ni Enzo sa kanya. Manigas ka. Pinagbaksan niya ito ng pinto ng banyo. Lah, napaka-attitude naman ng babaeng to. Bulong ni Enzo sa sarili. Akala mo naman hindi ko pa natitikman? Nakita ko naman ang buo niyang katawan. Ano pang inaarte nito? Feeling virgin? Naghintay na lamang siya sa labas. Pakanta-kanta pa ang babae habang naliligo. Mas minabuti niyang mag-toothbrush na lang kaysa matulog ulit. Baka mamaya bigla niyang gawa ng masamang asawa. Kinapa ni Enzo ang 29 nito. Wala yun sa ilalim ng unan. Delikado kapag nilapitan, baka lagyan pa ako ng gripo. Nagtiyaga na lamang siyang maghintay. Di na lang siya matutulog. Nag-text na si Bianca, pinapupunta siya nito sa bahay nila. Nireplyan niya to na hindi maaari dahil kakakasal lamang niya. Tumawag ito. Bakit di mo ko pupuntahan? Dahil kasal na kayo. Alam mo namang di pa ako makakalakad, hindi ba? Nagahasa ako dahil sa'yo. Maaati mo bang katulong lamang ang mag-aalaga sa akin? May nurse ka naman, hindi ba? Sagot ni Enzo. Baka hanapin siya ng mga lolo niya. Sana namatay na lang ako. Sana hindi na ako nabuhay kung masasaktan lang din naman ako. Sabi pa ng babae. Oo, hihintayin kita. Di na ni Enzo alam ang sasabihin. Alam niya kargo niya si Bianca. Siya ang may kasalanan kung bakit ito nagkaganon. O sige na, sasaglit lang ako ha. Sakto paglabas ni Alexandra natapos ang usapan nila ni Bianca. Oh, bakit parang gulat na gulat kang nakita mo ko? Napakamot si Enzo sa ulo. Maaari ba akong umalis saglit? Okay, sagot ng asawa niya. Oo nga. Ha? Napamaang siya.
Hindi man lang ba ito magtatanong sa kanya saan siya pupunta? Sabi mo aalis ka, bakit di ka pa mag-ready? Baka hinintay ka na ng pupuntahan mo. Naparanok si Enzo bigla. Malakas makaramdam ang babaeng to. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung saan ako pupunta? Tanong niya. Kailangan ba? Alam ko naman na kung saan. Napatingin si Enzo sa magandang hubog ng katawan ng asawa, lalo na sa mabibilog nitong mga hita. Bigla nanayo ang kanyang lalamunan. Napahinga na lang siya ng malalim at pumasok ng banyo. Naligo na lang siya. Idadaan na lang niya dito ang init na kanyang nadarama. Matapos niyang maligo agad siyang lumabas. Nakita niya nakahiga ang asawa at nagbabasa ng libro. Nakabathtub ito, magkakrus sa mga paa. Hantad na hantad ang makakinis itong mga hita. Nakaikot pa ang towel nito sa ulo ng babae. Sunod-sunod ang paglunok ni Enzo ng laway na panisan niya siya nito. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Aalis ka, hindi ba? Hindi man lang siya nilingon ng asawa. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam ang gagawin. Pinatay niya ang cellphone niya at saka nilapitan ng asawa. Tumayo siya sa gilid nito. Doon pa lamang to napatingin sa kanya. Alexandra, sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yun sa'yo. Nasaktan kita ng sobra. Malungkot ang kanyang tinig na naglita niya dito. Ano namang paki mo sa nararamdaman ko? Tanong ni Alexandra sa kanya. Humahalimuyak ang bango ng asawa dahil sa ipinahin nitong lotion. Di matago ng robe nito ang nagmumurang mga dibdib na animoy nag-aanyaya ng sanggol na maaari nitong buhayin. Sanay si Enzo sa mga babaeng ganito at alam niya paano magkontrol ng sarili. Subalit hindi niya alam kung bakit pagdating sa asawa niya, nahihirapan siya na sikilin ang sarili. Bigla niya itong binuhat. Nagwala ang babae. Anong ginagawa mo? Abnormal ka ba? Hindi to makaalis sa tindi ng pagkakahawak niya. Inihiga niya to na maayos sa kama at saka nagmamadali, dinaganan at saniil ng halik. Nanlalaban si Alexandra at may dinudukot sa punda ng unan. Tinapon niya sa lapag ang unan at tumalsik ang 29 nito sa ilalim ng sofa. Inawakan niya ang mga kamay ng babae sa magkabilang gilid, mataas sa ulo. Hindi na to nakapanlaban. Halos ilang minuto din tong nakipaglaban sa kanya at saka patuloy ang lumambot. Nakikisama na to sa kanya. Gumapang halik nito patungo sa leg ng babae. Binitiwan na niya ang mga kamay nito. Kinulong niya sa palad ng mukha ang asawa. Tinitigan siya ng matiim. Nakipagtitigan to sa kanya hanggang sa ibaba niyang muli ang kanyang ulo para babain ang labi ng asawa. Pinadaos-dos niya ang halik papunta sa may tenga nito. Ang bango-bango ng asawa para sa kanya. At inangkin na ni Enzo si Alexandra. Kitang-kita ni Enzo ang paghabol ng hininga ng asawa. Pagod na pagod ito. Kinumutan niya ito at saka siya nagbihes. Hinalikan niya muna ito sa labi. Aalis muna ako, padadala na lang kita ng pagkain. Saka siya lumabas ng kwarto para puntahan si Bianca. Inis na inis si Bianca nang hindi makontak si Enzo. Alam niya pinagpatayan siya ng cellphone ng lalaki. Hindi maaari to, bakit hindi ko siya makontak? Peste! Asar na asar siya habang nakaupo sa wheelchair. Ilang linggo pa simula nang ipagahasa ni Bianca ang sarili niya. Ayaw naman niya makipag-communicate sa mga pulis dahil kunwari nahihiya siya. Napapaikot niya pa naman sa kanyang mga kamay si Enzo. Pero ngayong araw alam niya katatapos lamang ng kasal ng mga to. Gusto niya sanang ipamukha sa asawa nito na siya pa rin ang pipiliin ng lalaki sakali mang gustuhin niya tong makita. Ngunit parang mabibigo siya ngayong araw. Nag-iisip pa siya ng planong maaaring magamit kay Enzo. Paano ko ba kasi ipapamukha sa lalaking yon na ang nangyari sa akin ay kasalanan niya? Nakakainis talaga eh. Akala ko nga hawak ko na siya sa leeg. Nagkamali pala ako. Bianca, mag-isip ka nga ng maayos. Paano mo makukuha ang gusto mo kung kulang ka sa convincing power? May nag-doorbell sa gate nila. Nakita niyang pinagbuksan ng katulong nila si Enzo. Bagong ligong lalaki at mukhang mabango. Simula nung makauwi siya ng bahay, hindi pa siya ginagalaw ng lalaki. Malamang kaya to nahuli ng punta ay dahil sa naligo pa ito. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. May himig pagtatampo ang tinig ni Bianca. Hindi pa kasi ako makaalis. Alam mo naman, naroon si na lolo. Baka mahalata pa ako, magalit pa yun. Kung di lang naman dahil sa mamanahin mong aagawin ni Alexandra, baka tayo na mag-asawa ngayon, himutok niya. Huwag na natin pag-usapan yan, pwede ba?
Sabi ni Enzo dito. Pinapunta mo ba ako dito upang sumbatan? Tanong nito sa kanya. Hindi naman, na-miss lang din kita. Hinawakan ni Bianca to sa pisngi at hahalikan. Subalit umiwas ang lalaki at hanalikan siya sa noo. Hindi na niya pinansin yon dahil sabi ng lalaki, ayaw muna nito ng intimacy hanggat hindi pa siya okay. Kamusta ka naman ngayon? Ilang araw din tayong hindi nagkita. Eto, medyo okay na. Kaya na nga kitang paligayahin eh. Nakangiti ni Bianca ang sagot sa lalaki. Kung gusto mo ngayon din, pumunta tayo sa kwarto ko at Bianca, ayokong basasin ang bahay ninyo. Kaya kong magtiis. Ayoko nang may nararamdaman ka pa tapos gagalawin kita. Lalo ko nagigilty sa nangyari sa'yo. Sorry, sabi niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Sumaglit lang talaga ako dito para makita ka. Hinihintay ako ni Mommy at Lolo sa hotel. Hindi ako nagpaalam. Bakit? Papayagan ka ba nila sakaling nagpaalam ka? Lalo na kung sa akin ka pupunta? Di nakapagsalita si Enzo. 'Di ba hindi naman? Huwag na natin tong pagtalunan pa, Bianca. Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Alam ko. Pero hanggang kailan ako magtitiis, Enzo? Lumalabas kasi parang ako pa ang nang-aagaw. Ngayong sa akin ka naman talaga? Hindi ako pag-aari ng kahit na sino, Bianca. Sagot ni Enzo. Bigla, uminit ang ulo ni Bianca. So ngayon hindi ka na sa akin? Ngayong marumi na ako? Ngayong binaboy na ako ng ibang lalaki? Nandidiri ka na ba sa akin? Ikaw ang gusto kong makita ng mga panahon yon pero hindi mo ako sinapot. Noong mga panahong binubugbog nila ako at mundi ka ng patayin, nasan ka? Hindi ba't nagpapakasaya ka kay Alexandra? Na kung tutuusin sana hindi mo dapat kinakausap dahil inaagaw niyang lahat ng sayo. Emosyonal niyang sabi sa lalaki. Wala lang kwentang buhay ko kung iiwan mo ako, Enzo. Sana namatay na lang ako ng tuluyan. Bianca, please, wag kang magsasalita ng ganyan. Hinawakan ni Enzo ang mukha niya. Mahalaga ka sa akin, alam mo yan. Ikaw ang nobya ko. Nagsabi naman ako sa inang tungkol dito, hindi ba? Pumayag ka naman. Hindi ko pala kaya na basta ka na lang tatanggapin. Pero sana lang, hanggang doon lamang kay ni Alexandra. Wala nang iba pang magaganap maliban sa agreement na yan? Okay, sorry na. Hindi ko intensyon na saktan ka. Anyway, kinuha ni Enzo ang bag ng isang bundle ng 500 piso. Allowance mo. Hindi pa kita mabigyan ng card ngayon kasi sa counter lang po pwedeng mag-withdraw. Nakabaan pa lahat ng cards ko. Pero wisyo talagang Alexandra na yan eh. Bakit pa hindi mo pa ihanap ng boyfriend yan para mabalikan na niya sa akin? Hayaan na lang natin si Alexandra. Mabuti nga't pumayag siya sa gusto ko. Paano kung hindi? Di, lalo na akong nawalan. Tatanggapin mo ba ako kahit mahirap na lang ako? Oo naman. Naalangan si Bianca ang sagot dito. Of course not. Malaki lang ang junjun mo at gwapo ka, pero hindi maibibigay ng itsura mong luho ko. Sabi ni Bianca sa sarili. I have to go. Paalam ni Enzo at tumayo na. Teka, saan ka pupunta? Kakarating mo lang, hindi ba? Kailangan ko lang ang umalis kasi sina Lolo hinihintay ako. Para hindi mahalatang umalis ako. Iniwan ko lang sa Alexandra na natutulog. Iniwan o pinagod mo? Makahulugang tanong ni Bianca. Dumilim ang anyo ng lalaki. What do you mean? Wala. O siya, sige na, baka hinihintay ka na ng kabahay-bahayan mo eh. You're impossible. Saka iling-iling siyang iniwan ni Enzo. Alam ni Bianca na naiinis to sa kanya. Tatawagan na lang niya ito mamaya para mag-sorry. Kinuha niya ang phone at tinawagan na isang kakilala. Available ako ngayon, same rate pa rin. Anong mahal? Hoy! Baka mamaya isumbong kita sa asawa mo ha, para malaman mo kung anong mahal. Oo, sige. Saan? Kahit saan, basta't malayo. Oo na, pwede mo akong putukan kahit saan. Sige. Saka niya na ibinaba ang phone. 2 linggo na siyang hindi nakakarampa dahil sa tinamo niyang pinsala. Pero ngayon okay na ulit siya. Easy 50k nga naman siya lagi eh. Hihilata lang at makikipag-make love. Tapos ayun, nasasarapan na, nagkapera pa. Pinipili ni Bianca ang mga may asawa para hindi magkalat. Kapag mga binata kasi baka itali pa siya sa kanila at i-blackmail. At least kung may sabit, siyang mananakot. Naligo na siya at nag-ayos. May konti pa ring bakat ng pasa sa kanya pero okay na. Akala niya kasi mapapalaban siya kay Enzo ngayon, hindi pala. Kaya dismayang-dismaya siya nang walang mangyari sa kanila ni Enzo. Iniisip pa nga niyang posisyong gagawin niya. Pero ayun, iniwan nga siya ng lalaki. Ayaw mo akong gamitin, magpapakasta ako sa iba. Ang kate, ipinapakamot para mawala. Sabi ni Bianca, umalis sa harap ng salamin at lumabas na ng bahay.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.